beloved Boss Mike Cervera. Punta natin kung ano yung kalagayan po diyan po sa ICC. Nako, eto na. Pasok! Kanina po sa interview po namin kay Attorney Kaufman, sabi niya po is President BBM is behind all this. Meron po ba kayong reaction doon sa kanyang statement? Well, ang problema kay President Duterte, syempre yung kanyang abogado, mouthpiece niya lang yun eh. Ang problema kay President Duterte, sabi nila, ang prosekusyon walang ebidensya, pero salita sila ng salita ng mga bagay-bagay na wala rin silang ebidensya. Yun! Kita nyo mga kababayan ko, nagiging mouthpiece po ni Digong yung pong abogado niyang si Kaufman. Tama ho ito si Colmenares. Kung ano yung sasabihin ni Kaufman, mga kababayan ko, yung po talaga yung lalabas sa bunganga rin ni Kaufman. Totoo ho yan. Kaya ho etong si Digong mukhang gigil na gigil kay Pangulong Bongbong. Punteriya ho talaga nila si Pangulo, mga kababayan. Punteriya ho nila. Bakit ho, mga kababayan ko? Dahil po malinis ho ang pangalan ni Pangulong Bongbong, kaya nila dinudumihan. Maliwanag po rito, mga kababayan, sa sinabi ni Colmenares na ang mga lumalabas o nangyayari ngayon ay plano ni Digong. Sabi rito, mga kababayan ko, that's true, it's impossible to carry more than 10,000 because of money laundering. Kita nyo? Oh! Sabi, may suggest dito, Harry Roque, si BNK, hindi, palit na lang sila. Oo, si Jinggoy na lang, Biyahe ni Koy. Harry Roque, gaganapan ni Takero. Ha? Oo. Pwede, no? Pwede, no? Naku, talaga. Biruin nyo, mga kababayan ko, yung mapapanood ninyo, mga kababayan, puro vlogger. Eto na. Ulitin nga natin, nawala tuloy ako. And kanina po sa interview po namin kay Attorney Kaufman, ang sabi niya po is President BBM is behind all this. Meron po ba kayong reaction doon sa kanyang statement? Well, ang problema kay President Duterte, syempre yung kanyang abogado, mouthpiece niya lang yun eh. Ang problema kay President Duterte, sabi nila, ang prosekusyon walang ebidensya, pero salita sila ng salita ng mga bagay-bagay na wala rin silang ebidensya. Correct. Wala nga ho Wala nga sinagot, di ba, mga kababayan ko? Mukhang excited kayo sa idea ko, Ang daming mga... Di ba? Totoo naman, mga kababayan ko, Yung sinasabi ni Colmenares, tuloy. At hindi siya relevant sa kaso. Halimbawa, si President Marcos ay nagsabi na hindi siya mag-cooperate sa ICC. Correct. Later on, ginawa niya pala. Binali niya ang sarili niyang pangako. Sabihin natin tama yun. Hindi pa rin nasasagot yung issue. Correct. Hindi talaga nila sinasagot yung issue. Napanood nyo naman, di po ba? Abay, nakakadalawang araw na ho Wala pa rin silang sinasagot na issue. Di ba? Wala pa ho. Wala pa. Ang issue dito, may mga namatay, pinatay mo ba? Yan yun. Nawawala ako. Si Direk Freddy, di pwede naman siyang gumanap na maharlika. Total naman mahaba buhok niya. Maharlika siya. Tuloy. Eto na, mga kababayan ko. Ang kampo ni Duterte sa ICC, lagi na lang ho, mga kababayan, na itinuturo si Pangulong Bongbong. Sinasabi na nga natin, si Trillanes, 2016 pa, na yan ay isinampa yung kaso sa ICC 2016 na wala pa ho si Pangulong Bongbong. Ano po? At si Pangulong Bongbong po noon, walang pakialam dyan sa issue na yan. At natalo nga, ni Lenny nung pagka-vice president. Ngayon po, mga kababayan ko, nanahimik yung mama. Nagbablog na nga lang yung kung ano-ano Diba? Ngayon, mga kababayan ko, paano naman ho mangyayari na si Pangulong Bongbong Marcos ang may pakana nitong mga kaso at pagdinig dyan sa ICC?
Kaya malabo. Gusto lang talaga nilang pasamain ang Pangulong Bongbong Marcos. Ganon. Tuloy. Balasuba si President Marcos. Ah. Kaya hindi siya sumunod sa kanyang pangako. Parang ina-avoid mo ang basic na tanong, Yan. yung pinatay, Oh. ikaw ang pumatay, sabi Oo. nila. Oo nga. May pumatay, may pinatay, ikaw, Digong ang pumatay. Pero hindi naman ninyo sinasagot. Hindi nyo pinangangatwiranan. So parang ang sagot ni President Duterte, hindi sumasagot doon sa ebidensya, kundi dito sa kabila. Kaya nga, imbis na sagutin nyo, kayong kampo ni Duterte, kayong mga kulto, kayong mga DDS, imbis na pagtulong-tulungan ninyo, na sagutin, pangatwiranan yung inaakusa kay Digong, hindi kayo naroroon, wala kayo roon eh. Iniiwasan nyo pare-parehas yun eh. Kung hindi tumutuon kayo sa pagbira kay Pangulong Bongbong, tumutuon kayo, inaaksaya nyo yung pagkakataon nyo na magpaliwanag sa korte ng ICC para mapawalang sala si Digong. Bakit hindi nyo ginagawa yon? Bagkus kayo ay double time, triple time sa paninira kay Pangulong Bongbong, inang-ina nyo. Tao pa mo Di ba? Yan, mga kababayan ko. Na kahit mapatunayan niya man na totoo yan, at posibleng totoo naman yan, di ba, na nag-cooperate si President Marcos sa ICC, it still is not a defense doon sa crime against humanity na naka-charge sa kanya. Tama. At malamang yun talaga ang magiging, siguro, kung tingnan mo yung opening statements, yun na yung laman ng kanilang defense. Kung may trial, halos doon sa ibang mga bagay-bagay, maliban doon sa issue ng trial itself, na may libo-libong namatay. May libo. Totoo naman libo-libo talaga yung namatay. Sabi sa Bingador, mga kababayan sabayan tayong napapanood sa Bingador, mga kababayan ko. Lagi nyo hong isubscribe yan kasi kapag hindi nyo na ho ako napapanood dito sa ating main channel, nasa Bingador na po ako. Kaya mga kababayan, inaanyayahan ko po kayo na sa mga nais akong sundan, sa Bingador lang po, kung darating na po yung panahon na hindi nyo na po ako napapanood sa main channel ko. Ay! Mga kababayan ko, Bingador! Eto pa. Tingnan nyo mga kababayan ko, ang nangyari. Ang nangyari po kay Duterte, yung salita niya mismo, yun ang ginamit sa kanya eh. Lahat ng mga salita ni Duterte, lahat yan mga kababayan ko, gamit, ebidensya laban sa kanya mismo. Salita niya, ebidensya laban sa kanya. Tingnan nyo mga kababayan. Panoorin natin to isang to. Praying to go to the hospital. Ayan mga kababayan ko, kwento ito Kwento ito naman muna ng mga biktima. Panoorin natin mga kababayan ko ng buong-buo para maunawaan nyo tuloy-tuloy. Eto na! We're preparing to go to the hospital when 6 or 7 people dressed in black and who had guns suddenly entered their Nako. house, as recounted by this victim. And I quote, "My son kept repeating, 'Mama, don't leave me.' So I blocked the way. He pleaded again, saying, 'I will come with you, just don't kill me. Mama, Grabe, don't no? leave me.' 4 officers were inside. One shouted at me, 'Get!' Grabe mga kababayan, nakakaiyak po ito mga kababayan. Nakakaiyak po ito kung paano ikinikwento po mga kababayan yung kung paano patayin yung anak niya at kung paano po mga kababayan yung sinasabi ng anak niya bago patayin yung bata mga kababayan. Grabe tindi One shouted at me, "Get!" Ito na. Out of the way. They They pulled me down the stairs and yanked my hair. Ulit, Boss Mike. Ito na. Maikli lang naman to eh. Panoorin yung buo. Walang salitaan, Boss Mike We're preparing to go to the hospital when 6 or 7 people dressed in black and who had guns suddenly entered their house, as recounted by this victim. And I quote, "My son kept repeating, 'Mama, don't leave me.' So I blocked the way. He pleaded again, saying, 'I will come with you, just don't kill me. Mama, don't leave me.'
4 officers were inside. One shouted at me, "Get out of the way!" They pulled me down the stairs and yanked my hair. They had guns. My son pleaded again, "Mama, don't leave me." He was hugging, referring to his wife. They dragged me out into the street and put me on a motorcycle. Some victims begged the direct perpetrators for their lives, as witnessed by their family members. Some victims spontaneously took off their clothes to show to the direct perpetrators that they were clean. The home, which was supposed to be a shelter of security for the direct victims, became the crime scenes of their brazen murder. Diba? Kita nyo mga kababayan ko, yan po yung isahong patotoo ng ina ng biktima. Pinatay ho, Emma Ordonez, Mike ako. Di ba? Mga kababayan ko. Dito naman tayo sa kabila. Pasok! Panahon nitong Ito mga kababayan ko, ito matindi. Panoorin ninyo kung paano gamitin lahat ng mga bunganga ni Duterte na bilang ebidensya laban sa kanya mismo. Mga kababayan, sa inyo itong mga panahon nitong mga araw na dadating. Kung may punerarya ho kayo, kikita kayo ng husto. Kita nyo, mga kababayan? Yung mga dides, nagtatawanan. Tayo ko yung mga small time na punerarya dito, doon. At sigurado hindi kayo malugi. At pag humihina na ang negosyo ninyo, sabihin ko lang sa mga pulis, bilis-bilisan ninyo ng konti para kumita yung tao sa negosyo nila. Nako. Ayan, sinasabi ko na sa inyo. Hindi ako nagbibigay. Yan na. ICC, pasok! So again, here's the president assuring funeral homes that if their business declines, he will, quote, tell the police, hurry up a little so people can make money from their business, end quote. And he stressed very clearly he was, quote, not joking. And as my friend said yesterday, transcript 4, page 30, lines 18 to 19, quote, for President Roddy, his word was his word, and the people knew it. End quote. Kita nyo mga kababayan, sabi ni Adyaman, pakayabang nung binoto ko, Diyos ko! Ang laking sisi! Kita nyo mga kababayan ko, yan talaga, kita nyo marami tayong napapaliwanagan ng malabong isip. Kita nyo, no, mga kababayan ko, yan si Adyaman. Eto pa, mga kababayan ko, isa pa. Patayin mo. Yan na. Pag hindi bumunot, patayin mo rin. Tangin. Para matapos na. Kaysa mawala pa, bro. Kung ano ang bahala sa inyo. Itaga ninyo ito sa puso ninyo. For as long as I am the president. Nobody but nobody. No military man or policeman will go to prison because they perform their duty. Ako ang mapakulong sa inyo. Wala daw makukulong na mga sundalo at saka pulis dahil siya daw ang magpapakulong. Bakit nakulong yung mga pumatay kay Kian de los Santos? Kundi ba naman kayo mga gonggong talaga? Di ba? Tuloy. Sabihin mo lang, utos ni Mayor yun. Ayan. So that was ICC. Mr. Duterte's message to the Nako. military and Yan to na. the police. Sabi ko sa inyo, gamit na gamit lahat yung mga sinasabi ni Digong eh. Di ba? Sabi ko sa inyo mga kababayan, gamit na gamit yung pong mga sinabi, pahayag, mensahe ni Digong. Kaya mga kababayan, si Digong wala nang pag-asa. Kill, whether or not your target pulls a gun, and I will protect you. Kita nyo? And Your Honours, as we will now hear during the same speech, in case there was any doubt, Mr. Duterte made it very clear his promise of protection
related not only to lawful killings. For as long as there is that power to pardon sa Constitution, yan ang weapon ko. Against crime. Dati ang yabang, ano? Dati ang yabang, ngayon hindi na ho makapagpakita si Digong. Siyempre, mga kababayan, paano makakapagpakita siya sa mga taga-suporta niyan tatanga-tanga? Di ba? Di ba, Karo ba? Matagal ko nang alam yan. Paano makakapagpakita ngayon sa sobrang kahihiyan ni Digong sa mga taga-suporta niyang mga mangmang at bobot tanga? Eh, napahiya na. Tiklop! Oo. Wala na hong mukhang ipapakita si Digong kaya hindi na humaharap. Hiyang-hiya sa mga tao na taga-suporta niya. O, kita nyo? Nakakahiya. Oo, nakakahiya. O, tuloy. Magmasakir kayo ng 100. Kita nyo? Di ba? 100 rin kayo. Oo. Hindi pardon lahat eh. Kita nyo, pardon ang solusyon. Pag nagmasakir daw ng 100, o kung 100 man kayo, pardon ang solusyon. Eh, syempre, hindi ho mauunawaan ng mga bobot tangang DDS yan. Tanga nga bobo nga mangmang nga. Paano nila mauunawaan itong mga sinasabi ni Digong? Para sa kanila, cool na cool yan. Ganon, di ba? Oh. Pero, eto na, dumating na yung pagkakataon na baliktad na ang mundo. Ano nangyari? Ang pinagpapatay ni Digong, yung mga DDS na mga bumoto sa kanya mismo. Grabe, no? Mga kababayan. Eh, alam niya kasi mga kababayan yung mga tulad natin na mga sumusuporta kay Pangulong Bongbong, matitino tayo. Oo. Ha? Kaya hirap na hirap niya tayong patayin. Marami siyang makakalaban, mga kababayan ko. Ano ang pinagpapatay niya? Yung mga mahihirap maglulupa, yung walang makain. Yung bang mga kababayan ko, ang pagkain nila, pagpag na lang. Para kay Digong, wala na kasing pag-asa yan at walang ilalaban na ikakaso yan. Ganon. Hindi pa rin nila maintindihan yun, mga kababayan ko. Hindi nila maintindihan. Bakit? Bobo nga yung mga yan Oh. Restored to full political and civil rights plus a promotion to both. Kita nyo, daming pangako, no? Mga kababayan, pati promotion, no? Pinangako. Putik na yan. And Your Honours, as was so often the case, Mr. Duterte's message was repeated and amplified in the media, as we see in the next slide, which is tab 88, which reads as follows, quote, Duterte to troops, massacre criminals, I'll promote you. No, kita nyo? Byline, in the same speech, Duterte tells soldiers he will never order them to do anything illegal. And this was the pattern, Your Honours. Out of one side of his mouth, quietly, occasionally, he would speak about self-defense. No. This was Mr. Duterte, the lawyer, keenly aware of his own legal jeopardy, especially Correct. as he was no longer president. And out of the other side of his mouth, loudly, frequently, he would say, kill, and I will protect you, I will Pardon you, I will promote and you. I will promote you. Mr. Duterte. Di ba mga kababayan ko? Galing daw sa bunganga ni Digong. Di ba? Pumatay kayo. Poprotektahan ko kayo. I will protect you. I will pardon you. And I will promote you. Putik na yan. Lahat ng mga pulis na mga sumunod, nasira buhay Tignan nyo, si Bato, nagtatago na Grabe, no, mga kababayan, no? Tindi talaga ni Digong. Tindi, matindi. Sabi rito, ayan, ulit. Once he was no longer president. And out of the other side of his mouth, loudly, frequently, he would say, kill,
and I will protect you. Pumatay kayo and I will protect I you. will pardon you. I will pardon you. I will promote you. And I will promote you. Naniwala naman sila. Kita nyo? And this was Mr. Duterte, the strongman president who orders the murders of drug lords and alleged criminals. And as the charged incidents demonstrate, Mr. Duterte's co-perpetrators, as well as the police on the streets, Patay. understood his message to kill. Ibig sabihin, naintindihan ng mga polis, nakasapakat ni Digong, lalong-lalo na si Bato, kung ano yung pinaparating na mensahe ni Digong. So, paano na ngayon ito? Yari na sila. Kaya si Bato, hindi na yan makakapagpakita sa inyo, mga DDS. Hindi ba kayo nagtataka kay Digong? At saka kay Bato. Di ba sabi ni Bato, sasamahan daw niya si Digong. Bakit nagtatago yon? Kung totoo pala na sasamahan niya, dapat hindi siya nagtatago. Dapat kasama ni Digong na nag-aalaga. Sana siya doon sa idol nyo na matandang gonggong. Our beloved Boss Mike. Boss Mike. Cervera.